I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Oh, mga kababayan, nakikita nyo yan? Aba, ang tindi ng apog itong mga alipuris ni Judas Oh, sabi, inihaing petition sa Supreme Court versus 2025 National Budget, destabilization umano laban sa gobyerno. Ay nako, parang hindi nyo naman kilala ito si Judas. Kayo naman magaling magtanim talaga ng ebidensya yan. Aba, naghain sila guys ng petition. Ayan si Vicky Rodriguez, ito si Ungab sa Supreme Court. Ang tanong, papanigan pa kaya sila ng Supreme Court? Siyempre ang makakalaban nila ang Kongreso at saka ang Senado. Siyempre at saka ang DBM. Pakinggan nyo mga kababayan yung interview po ni Senate President Chis Escudero at ni Congressman Quiambo para malinawan kayo lahat ito pa yung sinabi ni Chis Escudero, hindi dapat mangamba. Totoo yun mga bes. Doon pa lang sa sinabi ni Pangulong Marcos Jr., talong-talo sila doon dahil mismo ang Pangulo ng Pilipinas na ang nagsabi na walang blank check. Di ba? Ito, basahin ko ito sabi ng News 5. Isa umanong sinadyang hakbang ang petisyon na inahain sa Korte Suprema. Ayan, kaugnay ng ilang provision ng 25 General Appropriation Act, which is ang upang i-destabilize ang gobyerno. Di ba? Obvious naman yan. Wala na sila kasing mahanap na paninira kundi itong national budget. 'Di ba guys? Nakikita nila yung national budget. Pero yung utang ng Pilipinas na pinalubo ni Digong hindi nila nakita. Hindi nila nakita yung winaldas ni Sara Duterte, na confidential fund. Hindi nila nakita 'yun. Ang nakita nila, itong budget 2025 which is ang na alam po natin dumaan po yan sa tamang proseso, pinag-aralan mabuti. Di ba? Mga istorya talaga ito, no? Hakbang rin umano ito para baliktarin ang desisyon ng Kongreso sa pag-alis ng 1.3 billion mula sa Office of the Vice President. Dahil umano'y kakulangan ng transparency sa paggamit ng public fund. Yan lang ba? Nang dahil lang sa pera, nanggagalaiti sila, gumagawa na sila ng istoryahe, nagtatanim sila ng ebidensya para lang maibalik itong 1.3 billion. Ay, di ba? Masasabi mo na mukhang pera talaga. Di ba? Grabe, ang tindi. Yan lang ba ang kadahilanan? Para lang sirain ng pamahalaan? Ang tindi nitong mag-amang Duterte na ito talaga. Grabe mga bes. Grabe. As in, grabe. Binati ko si Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang petisyon na ito na anya ay isang bahagi lamang ng political ploy para magdulot ng kalituhan at pabagsakin ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Pues, hindi po kayo magtatagumpay. Lalo't matalino ang Pangulo. Ay, nako. Sige nga, titingnan natin kung magtatagumpay kayo sa mga plano nyo. Gusto nyong agawin ng palasyo, try nyo na lang kung kaya nyo. Diba? Let us not mince words. This petition is an effort to undo the decision of Congress to cut 1.3 billion from the budget of the Vice President. Decision rooted in Congress' constitutional duty to ensure that public funds are judiciously allocated, sabi ni ni Congressman Ortega. Ayan, tuloy. Sabi po dito, the motives behind the petition are suspect, to say the least. This is not just about budgetary provision, it is about political leverage. Dagdag pa niya. Totoo naman yan kasi alam nila yung kampo nila hindi malakas ang kanilang mga pambato sa 2025. Kayo naman, tingnan nyo naman mga pambato nila, tumatakbo sila para lang sa pansarili nila. So, Mario Yusip, kinumpirma
kamakailan ni Acting House Appropriation Committee Chairperson at Chair Representative Stella Combo na mayroon mga blanco sa inaprobahan budget ng Bicameral Conference Committee, pero pagtiyak niya walang irregularidad sa kanilang proseso. Ayun naman pala eh. Alam niyo mga kababayan, sabi ko nga, ano pong sinabi ko, baka naman yung ipinakita nila sa itong pinapakalat ng fake news, itong mga side ni Judas, baka naman yun guys yung hindi pa natapos na Bicam report, no? Hindi pa, baka yun yung report nila, yung nga, baka yung hindi pa natapos na Bicam report, siyempre may blanco yun, diba? Hindi pa tapos nga, hindi pa dumaan sa pagsusuri ng husto, hindi pa nga tapos, pero yung natapos na at clear na lahat, na isubmit na kay Pangulong Marcos Jr., yun ang tinatawag na talagang clear na clear. Wala ng blanco. Well guys, correct me if I'm wrong. Tama yung pag-iisip ko, no? So dahil dito mga kababayan, tingnan nyo ito. Ayan na. Yan ang sinabi ni, ni Vic Rodriguez, mga kababayan. Tingnan mo yung dalawang pulpul. Yan si Vic Rodriguez sa kasi Ungab. Aba. Biro nyo, ano bang sabi? Biggest money heist daw. Grabe, ang tindi. Pero yung pinalubo ni Digong na utang, hindi nila sinasabi na, super biggest money heist. Ayan, 6.3 trillion plus, trillion. Ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng illegal, illegal talaga, immoral at kriminal, nako, kriminal talaga, na Bicam report ay kasabwat sa biggest money heist. Nako talaga. Kung ako, mga kababayan, dapat ito sampa ng kaso ito, yung mga pagbibintang nila sa Kongreso at saka Senado. Kung ako ang Senate at saka ang Kongreso, sampa ng kaso itong dalawang to. Bilyong piso na rin ba ang halaga na kung bakit nagtraidor ang mga mababata sa ating Pilipino? At lahat ay naging bulag, pipi at bingi, antindi. Antindi to magsalita ito si Vic Rodriguez. Feeling magaling. Biro nyo yun, criminal. Grabe, antindi. Pero yung ginawa ni Digong, wala silang nasasabi. Pero yung paglustay ng pera ng bayan, sa pamumuno ni Sara Duterte, wala silang masabi. Anyari. Tama nga yung sinabi ni Congressman Ortega, mga kababayan. Destabilization talaga. Grabe, ang daming kaparaanan nila para lang sirain ang imahe ng Pilipinas. Antindi itong mga ito. Ang kakapal ng pagmumukha talaga, no? Ang lakas loob nila, biro mo yan. Ang tanong, mananalo pa kaya sila sa korte? Wala silang laban, mga kababayan, tandaan nyo. I guarantee that 101% mapapahiya talaga mga ito. Babasura ng korte yan. Kung yung ay ipapakita nila yung napirma ng Pangulo sa korte, natural. Sa akin nakikita ko kakatiga ng korte yun dahil ipinirmahan na ng Pangulo yun na walang blanco. Ngayon hahanapin yung mga pinapakita nila sa social media na blanco. Saan galing yun? Yun nga ang sinabi ni Senator Chis Escudero. Saan galing yung blanco na yun? Saan galing na bakit wala daw siyang perma daw doon? Samantalang nakaperma daw siya. Agay. May hukus-hukus talaga itong mga to. So yun guys, ano po ang kapalagay nyo dito? Para kumpleto detalyado, panoorin nyo guys itong interview ni Senate President Chis Escudero. Okay? Kuno nakaraan, we welcome any petitions to question any law that Congress passes. At para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ika ng pamahalaan. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch. At ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. At para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. At patunay ito na malakas at matatag ang demokrasya sa ating bansa patungkol sa anumang batas, kabilang na ang national budget. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito, pero ito ang alam ko.
wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report, wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din nyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi yung nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yun ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinil in the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay nito. SP, kumakalat po na may blanco, na may napirmado po na hindi po siya enrolled bill. Hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung pinirmahan ng Pangulo sa Malacanang. Ang enrolled bill ay yung ganito kakapal na 3 volume yata yun kung hindi ako nagkakamali. Naulitin ko, kulang-kulang o mahigit 200,000 linya ang laman nun. Na ganito pa kaliliit yung pakikita naman kahit walang microscope. SP, dun sa pinirmahan nyo, walang blanco? Wala. Sa nakita niyo po, ano po yun? Ano po yung dokumento yung tingin? Hindi ko alam. So ulitin ko siya yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano bicameral committee conference report, yung finorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basihan ng importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled bill, enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng questionin. Dahil sa tinigal-tagal kong abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba, may substitute committee report pa nga, yung isa sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinalito. So what would be the Gawa ni Digong yun. Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, wag na tayo magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula at sino sa puti.
Tama, biglang kayo naman yung opposition niya. Sir, sinasabi mo na parang wala namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala namang reason? Sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan ko, marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang. Di ba, na lahat ng sinabi niya ay totoo na hindi ko kinoconcede sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung Enrolled Bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Tama. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, i-consider error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yon. Pero ulitin ko, sa panig at party namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 session days, tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas makapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinagtutuon na namin ng pansin. Pangandaman of DBM by our Senate President and the President himself. So basically, ang sinasabi lang naman po natin is wala pong problema sa ating 2025 GAA. Legal siya. It is legal. It is fully enforceable. It is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. And just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Napakita po niyang dokumento. Ito po yung working matrix na ginagawa nung Secretariat ng BICAM para ito yung guide ng mga congressman at senador. Tapos doon po nila pag-uusapan yun. Then after that, yun pong yung parang tawagin na nating technical working group, sila na po ang mag-i-incorporate ng iba't ibang amendments na ilalagay na nila dun sa bill. So hindi po yung BICAM report, wala akong saysayan. Ang pinakang saysay yung nandoon po sa, hindi po yan pinapadala diretso sa Malacanang. Kasi after ho mapag-usapan ng BICAM, na pag-agreehan nila, babalik sila sa either sa House, kayo ay both sa House at sa Senate. So sa Senate, babalik yung BICAM conference, magre-report sila, ay na pag-agreehan, pagbobotohan yun. Kaya hindi po totoo yung sinasabing may third chamber na kung ano sabihin nila diretso na hindi ho. Bumabalik ho yun doon sa plenaryo. Kaya alam nyo, kwan po ito nagmamagic na naman ito si Duterte. Ayun mga kababayan, narinig nyo itong sinabi ni Senate President Chis Escudero tungkol dito sa BICAM. Alam po natin, abogado po yan, Senate President po yan. Kaya alam na alam niya, no? Kaya sabi niya nga doon sa bicameral, mayroon siyang perma. Kaso lang, yung pinalabas daw nung mga salot sa lipunan sa social media, bakit daw wala doon ang perma niya? So ibig sabihin guys, gawa-gawa, 'di ba?
Parang hindi nyo naman kilala si Judas, mga kababayan. Mahilig magtanim ng ebidensya yan. Kilala na yung ugat niya. So, alam nyo, ang laking kahihiyan sa kanila. Pag yan ibinasura ng korte, nako, mga kababayan, talagang susuplakin talaga ng mga pro-government vlogger sa mga yan. Talaga sa totoo lang, malaking kahihiyan. Kasi, lalo na po yan si Vic Rodriguez, abogado pa naman din. Alam nyo, nagpapansin lang po yan. Naggagawa lang ng ingay. Kasi nga, di ba sabi ni Senate President Chis Escudero, masyadong matingkad ang politika ngayon. Malapit na eleksyon kumbaga kampanya na yata, kaya kanya-kanyang diskarte lang yan. Para lang manira sa pamahalaan. Alam po natin, malakas ang alyansa ni Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan, tandaan po natin, huwag natin iboto ang mga pro-China. Yung mga nagkukunwari, tahimik na dyan. Alam nyo naman ang mga issue niyan. Alipuris ni Judas. Kaya, parang awa nyo sa mamayang Pilipino. So, pumili kayo ng tamang kandidato. Huwag yung mga pro-China. Lalo yung mga nagtatago sa mga malakasakit center. Naku po, parang awa nyo naman sa mga Pilipino. Hindi naman tatakbo ang mga yan para sa sa mamayang Pilipino, no. Yan ay tatakbo yan para kay Judas. Kayo naman, So, obvious na obvious yan, mga kababayan, malinaw na malinaw. Sa sinabi ni Senate President Chis Escudero, walang blanco. Ganon din si Congressman Quiambo. Walang blanco. Sabi ni dating Senator Trillanes, gumagawa na naman ng istorya kwento ito si Digong. So yun guys, talagang ina-upload ko ito para naman lahat ma-inform na itong mga nanggugulo sa pamahalaan, gawain na talaga nila yan. Dahil tagilid na sila sa mga issue ng puon nila. Kaya yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa watching. See you again and may next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.